Isang pagpapalang hapon po sa inyo mga kabataan. At alam ko naboboring na kayo ngayon sa loob ng bahay ninyo dahil sa season 2 ng ECQ talaga. At kahit ganun pa man, dapat lang na marinig natin o makarinig tayo ng salita ng Diyos, di ba? So nakaraang January, napag-aralan natin is about worship, di ba? And then yung last February naman, napag-aralan natin is about prayer. Then March is sa pag-aralan natin about fasting. So ngayon namang April is pag-aaralan naman natin yung reading the Word of God. So kasi ano yun parang read, worship, pray, fasting, saka reading the Bible. Yan yung apat na major na ginagawa natin para mas mapalakas natin yung spiritual life natin, di ba? Hindi lang naman physical ang pinapakain natin dapat. Pati yung spiritual na pamumuhay natin is pinapakain natin sa pamamagitan ng pag-worship, pag-pray, at pag-fasting, pati pag-read ng Bible. So ngayon, ano ba yung Word of God? So sinabi sa may John chapter 1 verse 1. Ayan. Sabi sa John chapter 1 verse 1, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. So, doon pa lang is simula pa lang nandun na yung salita. Diba? Yung pinag-aaralan natin ngayon na Word of God, salita yan ni Lord. Simula pa lang nandun na yung salita. Then, kasama na ng Diyos ang salita. Nung nilikha niya ang buong mundo, sa pamamagitan niya ng salita. Diba? Nilikha niya ang tao sa pamamagitan ng hininga. Pero yung lahat ng bagay dito sa mundo natin, nilikha niya sa pamamagitan ng salita. At ang salita ay Diyos. So, ibig sabihin, ang salita na binabasa natin sa Biblia ay hindi lang basta-basta salita. Diba? Ito ay buhay at may kapangyarihan. Diba? May buhay siya, may kapangyarihan siya. Diba? Kung kung titingnan mo, sa Genesis pa lang, hindi siya basta-basta binigas lang ni Lord na magkaroon ng liwanag. Hindi ganun yun. Kundi, pagkatapos niya masabihin o binigkas ang salitang magkaroon ng liwanag, nagkaroon ng liwanag. So, ibig sabihin, yung bawat salita na nakasulat o lumalabas sa Biblia is makapangyarihan. Diba? Lalo pa kung babasahin natin, mas lalong nagiging makapangyarihan ang salita na nasa Biblia. Then, pangalawa, bakit ba kailangan natin basahin ng Biblia? O nga, bakit nga ba natin kailangan basahin ng Biblia? Kasi, bakit? Kasi, sabi sa may Joshua 1 verse 8, sabi sa may Joshua 1 verse 8, huwag mong kaligtaang basahin ng aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi, upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. So, malinaw na sinabi doon na kapag binasa mo o pinagbubulay-bulayan mo yung Biblia o yung salita ng Diyos, Biblia, salita ng Diyos, malinaw na sinabi na magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Malinaw po yun. Malinaw po yun. Bakit kaya ganun na lamang yung pagkakasabi kapag pinagbulay-bulayan mo, sinunod mo, binasa mo araw at gabi yung Biblia is nagiging masagana at matagumpay tayo sa pamumuhay. Kasi una, ang salita ng Diyos is yan yung manual ng buhay natin. Diba? Importante na binabasa natin ang Biblia kasi yan yung manual natin. Diba pag bumibili tayo ng TV, diba? Paano natin magagamit yung TV? Kung hindi natin alam, paano natin siya magagamit ng maayos? Sa pamamagitan ng manual na nakalagay o naka-attach doon sa TV. Diba? Kasama ng TV. So, babasahin natin yung manual, then magkakaroon na tayo ng alam kung paano ba gamitin itong TV na to. Ganon din sa buhay natin. Alam natin, maraming tao ang hindi alam kung paano ba gagamitin ang buhay nila. Tama? Tulad mo, isang kabataan. Ngayon, kabataan ka pa lang.
paano mo ba gagamitin yung buhay mo? 'Di ba? Hindi pa natin alam kung paano, ano ba yung purpose ng life natin. 'Di ba? Bilang isang kabataan, hindi natin alam kung ano yung purpose ng life natin, 'di ba? Pero once na binasa natin ang Biblia, nagkakaroon tayo ng nalalaman natin ano ba, kung paano ba natin gagamitin ng maayos yung buhay natin. Nagkakaroon tayo ng parang direction kung paano ba natin gagamitin ng maayos yung buhay natin, di ba? Importante na binabasa natin ang Biblia kasi ito ang nagko-correct sa atin kung ano ba ang tamang gawin o gamit ng buhay natin, di ba? So, pangalawa, ang Biblia ay nagsisimbolong mapa ng buhay natin. So, imagine, pagpupunta ka sa lugar na hindi mo alam, ano bang gamit-gamit natin para mapuntahan natin yung lugar na yon na gusto natin puntahan. Siyempre yung mapa. Ngayon kasi may Waze, di ba? May Waze na, may Google Map. So, para mapuntahan natin yung lugar na gusto natin puntahan, gagamit tayo ng Waze, Map, o Google Map, di ba? Then, pag gumamit tayo noon, nagkakaroon tayo, nalalaman na natin yung daanan papunta doon. Nalalaman natin na hindi tayo naliligaw, hindi tayo napupunta kung saan-saan, hindi tayo napapaligoy-ligoy kung saan-saan, kasi may mapa tayong gamit. Di ba? So, ganun din sa Biblia. Kapag ka nagbabasa ka ng Biblia, ang Biblia kasi ay nagiging mapa ng buhay mo. Ginaguide ka neto kung saan ka dapat pumunta. Diba? Sinabi, diba? Sinabi sa John 14:6 na ako ang daan. So, ibig sabihin, si Lord, si Jesus Christ, siya daw ang daan. Paano mo malalaman na siya ang daan kung hindi ka nagbabasa ng Bible? Tama? Pag hindi mo alam, kung hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi mo malalaman yung mga bagay papunta kung saan. Mare, life after death. Ano yung gagawin mo para makapunta ka sa langit? Tama? Para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Tama? Then, kaya gusto mo maging successful, nakasulat yan sa Biblia. Kung gusto mo maging successful, ano yung gagawin mo para maging successful ka? Diba? Nakasulat yan sa Biblia. Babasahin mo ang Biblia. Dahil ang Biblia, maraming nakasulat dito na bagay, paraan, para malaman mo kung saan ka ba talaga dapat tumungo. Ano ba ang mga dapat mong gawin? Diba? Importante na binabasa natin ang Biblia kasi ito ang nagpapakita ng tamang direksyon o daanan natin. Kailanman hindi tayo ililigaw ng Bible. Hindi kanya iko-correct nung walang dahilan. 'Di ba? Sa ating mga tao, alam niyo ba? Sa ating mga tao, ayaw natin talaga na pinagsasabihan tayo ng ibang tao. Tama? So, kaya ikaw, bilang isang tao, ayaw mo rin na nagsasalita ng prangka sa isang tao. So, doon pumapasok yung sugar coating na pananalita. Kunwari, kung meron kang gustong tao i-correct, diba? Gusto mo siyang i-correct dahil mali yung ginawa niya, hindi mo siya sasabihin, uy, mali yan, indirekta. Diba? Magagawin mo, isi-sugarcoat mo yung mga, kung paano mo sasabihin, parang papagandahin mo yung pag-correct mo sa kanya. Para, una, hindi siya masaktan. Pangalawa, hindi ka maging masama sa paningin niya. Which is, baliktad naman sa Biblia. Kapag tayo nagkamali sa Biblia, pag nabasa mo sa Biblia, hindi kanya isi-sugarcoat para pagsabihan ka. Direct ang sinasabi sa Biblia. Masakit. Masakit. Kapag sa Biblia binasa mo, bawal kang magkasala. Huwag kang papatay.
'Di ba? Huwag kang magkaano ganyan. Direct to the point ang pagko-correct sa Biblia. 'Di ba? Simple. Tayo mga tao, ang hilig natin, 'di ba? Kumari, ikaw bilang isang kabataan, ayan. Meron kang special someone, loved ones, tama? Madalas, sinasabi natin o narinig natin sa special someone ang salitang mahal kita. Tama? Narinig natin yan, sinasabi natin yan, or narinig natin yung salitang mahal kita. Pero, darating ang araw, ang salitang mahal kita, magbabago yan. Bakit? Kanino ba nanggaling ang salitang mahal kita? Sa tao lang. Tama? Pero, sa Bible, once na naisulat na sa Bible, ang salitang mahal kita, hindi na mababago yun kailanman. Sinulat na at hindi na mababago. Diba? Ganon si Lord. Ganon ka-unending yung salita ni Lord. Once na binasa mo last 2010 ang salitang mahal kita sa Bible, pagdating ng 2020, nanduron pa rin siya, sinasabing mahal kita. Tama? Then ito pa, madalas din natin marinig sa ibang tao na ang salitang hindi kita iiwan. O lalo na sa special someone mo, di ba? Madalas mo marinig yan sa special someone mo, o di kaya sa mga kaibigan mo, sa tropa mo, di ba? Sasabihin, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, di ba? Once na magkaanuhan tayo, sasamahan kita. Pero, dumating yung time, yun na nga yung time, na parang gipitan na. So tayo, ang salitang hindi kita iiwan, mababago yun. Magiging baliktad yun. Ay, iiwan pala kita, hindi pala kita kilala. Ganun ang mangyayari. Pero sa Bible, pag nabasa mo siya, hindi kita iiwan, hindi ka talaga iiwan ni Lord. Tama? Hindi yun mababago. Hindi mababago ang salita ni Lord kailanman. Diba? Ganyan, ano yun parang, kasi tayo kasi, ang hilig natin, meron ang promise meant to be broken. Kapag sa tao mo narinig ang isang promise, wag mong aasahan na yung promise na yan mananatili hanggang sa dulo. Wag mong aasahan yung promise na yan. Kasi yung promise na nanggaling sa tao, pwedeng magbago. Tama? Pero kapag si Lord, narinig mo, nag-promise sa'yo, asahan mo, hindi yung magbabago. Mangyayari yung promise na yun. Diba? Unconditional ang salita ni Lord. Unconditional si Lord kung magsalita. Diba? Diba? Meron pa. Kasi tayong mga tao, kapag tayo nagsalita, diba? O nagsalita tayo sa mga tao, minsan, maganda ang sinasabi natin sa iba. Diba? So, minsan, nakakasira naman yung sinasabi natin sa iba. Tama? So, kunwari, nagsalita tayo ng negative doon sa taong yon, ang mangyayari doon sa taong yon na pinagsabihan natin ng negative, yung buhay noon, masisira. Madidepress siya kasi narinig niya sa'yo, ang pangit-pangit ko, ang pangit-pangit ko, ang pangit-pangit ko. Sabi ni Roderick, ang pangit-pangit ko. Sabi ni ang pangit-pangit ko. Mangyayari, ganun na siya. Tatatak yun sa isipan ng isang tao hanggang sa madepress siya. Diba? Ang mangyayari, mawawasak, masisira yung buhay ng isang tao dahil sa salitang ibinigay ng isang tao. Tama? Pero, kapag si Lord nagsalita sa'yo, negative man yan o positive man yan, asahan mo, magbabago yung buhay mo sa isang magandang buhay. Diba? Pag sinabi ni Lord, diba? Pag sinabi ni Lord, tigilan mo yan, hindi maganda yan.
Siyempre tayo, titigilan natin, hindi maganda nga sa atin. Kapag ginawa natin yun, dadalhin tayo nito sa isang magandang buhay. Tama? Kasi, pag ang tao nagsalita, minsan nakakasira. Pero pag si Lord nagsalita, ito nakakaganda ng buhay. Diba? Nakakaganda ng buhay yung mga salita ni Lord. Diba? Kumbaga, kung hindi ka marunong magbasa ng Bible, hindi mo matututunan ang lahat ng bagay. Diba? Hindi mo matututunan lumaban sa buhay. Hindi mo matututunan magtiyaga. Hindi mo matututunan yung maging isang mabuting ehemplo, maging isang mabuting mamamayan. Wala kang matututunan kung hindi ka marunong magbasa ng Bible. Tama? Pero, kapag natutunan mo magbasa ng isang Biblia, yung buhay mo, sinabi nga sa Joshua 1 verse 8, magiging masagana at matagumpay yung buhay mo. Ibig sabihin, may kakaiba na mangyayari once you read the Bible. Diba? Hindi lang siya basta nagbabasa ka lang ng Biblia. Nagbabasa ka ng Biblia kasi gusto mong marinig yung boses ni Lord. Gusto mong marinig kung ano ba yung gustong sabihin ni Lord sa'yo. Once na narinig mo yung gustong sabihin, once na basa mo yung gustong gawin ni Lord sa buhay mo, magbabago yung buhay mo. Magbabago yung buhay mo. Una, kaya nagbago kasi ginamit mo yung salita ni Lord na manual. Pangalawa, ginamit mo siyang mapa ng buhay mo. Diba? At kapag, nabasa mo na ang Biblia, diba? Isa sa mga gustong gusto ko talaga na is nagiging pasaporte to. Yung Biblia, nagiging pasaporte para makapunta tayo sa langit. Diba? Para maging isang magandang buhay natin. Diba? Kung wala kang pasaporte, hindi ka makakapunta sa isang lugar. Tama? Passport. Diba? Kung wala kang passport, hindi ka makakapunta sa Australia, sa Amerika, kasi wala kang passport. Tama? Hindi ka makakapunta doon. Gusto mo pumunta doon, pero hindi ka makakapunta doon. Kasi wala kang passport. Ganon din si Bible. Kung gusto mo pumunta sa isang lugar na to, o gusto mo maging ganito yung buhay mo, kailangan marunong kang magbasa ng Bible. Tama? So gusto ko lang i-encourage kayo, mga kabataan. Kahit na ganito, ito, challenging sa atin ngayon na nasa loob tayo ng bahay. Walang ginagawa. Why not? I-improve naman natin yung pagbabasa natin ng Bible. I-improve natin yung pagbabasa natin ng Bible. Dito sa church na to, sa John 14:12, meron akong, gusto ko lang i-share to sa inyo. Meron akong mga kabataan na in-invite last March 2020. In-invite ko na challenge na magbasa kami ng Biblia. Kasi March is 30 days. So, tamang-tama kasi yung kawikaan na merong 30 chapters. So, dahil may 30 chapters ang kawikaan, binasa namin yun every day. May isang chapter kami babasahin, pagbubulay-bulayan namin, then ipapacheck namin sa isa't isa. Yun ang ginawa namin. Then, dumipas ang isang taon, dumating ang February at March. So, February 2021, mayroon akong inas ng mga kabataan na gusto ba nila magbasa ng Bible. I-challenge namin yung sarili namin na magbasa ng Bible isang chapter, isang araw. Habang nagbabasa-basa kami, eto na, nakarinig kasi ako ng isang testimony mula doon sa isang kabataan na dati hindi ko siya kasama, ngayon kasama ko siya sa pagbabasa ng Bible. At natutuwa rin ako talaga sa mga nakakasama ko sa pagbabasa ng Bible. Kasi, una, nagiging maayos yung pag-intindi nila sa salita ni Lord. Hindi na katulad dati na sobrang babaw lang, ngayon nagiging malalim na.
Ganun kasi nagagawa na ng pagbabasa ng Bible. Nagiging malalim na yung pag-unawa mo sa Biblia. Then, natuwa lang ako kasi sabi niya, may sa akin, sabi niya, Kuya, alam mo ba, si ganito, pag nagbabasa ng Bible, ay dati kapag nasa bahay siya, puno siya ng problema. Ganito, ganyan. Lagi siyang pinapagalitan, ang ingay ng bahay nila, wala, parang ang gulo ng bahay nila. Pero nung nakikita niya, habang nagbabasa siya ng Bible, tinuloy-tuloy niya yung buong month na yun, may nababago sa loob ng bahay nila. Kung talaga, ano naman ang nabago? Sabi nila, once na nakikita nila ako nagbabasa ng Bible, Kuya, nananahimik silang lahat. Wow. Diba? Imagine mo yung simpleng pangyayari na yun. Nung hindi pa siya nagbabasa ng Bible, ang ingay ng loob ng bahay nila. Pero nung natuto siyang magbasa ng Bible, yung loob ng bahay nila, kapag nakikita siyang nagbabasa ng Bible, nag-a-adjust. Nag-a-adjust yung mga tao sa loob ng bahay nila. Diba? Nananahimik silang lahat. Ganon din yung gusto kong sabihin sa inyo. Pag natutunan mo magbasa ng Bible, lahat ng mga nasa paligid mo matututong mag-adjust para sa'yo. Gusto mo yun? Gusto mo lahat ng mga tao mag-a-adjust para sa'yo. Diba? Si Lord, diba? Once nakita niya, uy, si Roderick, nagbabasa na ng Bible. Yan, mag-a-adjust ako. Pagpapalain ko siya. Diba? Though, dati pa naman, diba, kung hindi ka man nagbabasa ng Bible, pinagpapala ka na ni Lord. Pero ngayon, marunong ka na magbasa ng Bible. Mas lalo kanyang pinagpapala. Diba? Ganun. Ganun lang yung simpleng bagay na kapag nagbasa tayo ng Bible, diba? Imagine mo mababa grades or bagsak, ganito, ang dami natin problema sa bahay. Kahit naman kabataan pa tayo, alam ko, nararanasan natin yung burden ng loob ng bahay natin. Lalo na kung ang magulang natin is wala rin pakialam sa buhay natin mga kabataan o mga anak, di ba? Nagiging burden sila. Imbis na makatulong sila o sila ang sa atin, magbuhat sa atin, hindi. Sila pa yung nagiging burden natin. So dahil doon, tayo, nararanasan natin yung problema na yun. Alam ko yun. Try mo magbasa ng Bible. Try mo lang magbasa ng Bible. Huwag kang makinig kahit kanino, ano man yan. Kasi yung mga promise ng ibang tao, maaaring mawala, maaaring magbago. Pero once na nabasa mo sa Bible yung promise ni Lord, maaaring mangyari sa'yo kasi hindi yun nagbabago. Mangyayari't mangyayari, hindi maaari. Mangyayari't mangyayari sa'yo kasi hindi yun nagbabago. Tama? So, kailangan mo matutunang magbasa talaga ng Bible. Diba? Kasi pag nagbasa ka ng Bible, sinabi ng Biblia, magiging matagumpay ang buhay mo. Diba? So, yun lang. Yun lang gusto kong i-share sa inyo, mga kabataan, na magbasa tayo ng Bible. Ngayong nasa loob lang tayo ng bahay natin, na quarantine season, matutunan mong basahin ang Biblia. Diba? Intindihin ng mas malalim ang Biblia. Tama. So yun lang, maraming salamat sa pakikinig o panonood ninyo ng video na ito sa page ng John 14:12. Yan, Worldwide Ministry. At naway may natutunan kayo. At kung may natutunan man kayo, gusto ko sana na i-comment ninyo sa video na ito yung mga natutunan ninyo tungkol sa pagbabasa ng Biblia. At kung may naiisip kayo na verse na sa tingin ninyo ito yung nag-verse na naging dahilan kung bakit ka nabuhay, kung bakit mo bakit ka lumalaban sa buhay, i-comment nyo na rin sa my video na ito. Yun, maraming salamat po sa inyong panonood. God bless po.
Thank you.